Nagigising ka araw-araw na iniisip ang mga bayarin. Nagsusumikap ka, ngunit tila hindi sapat ang pera. Nagdadasal ka, pero parang hindi umaabot sa langit ang mga salita mo. Paano kung sabihin ko sa iyo na mayroong isang paraan upang manalangin na nagpapakilos sa puso ng Diyos at nagbubukas ng mga pinto sa pananalapi na tila imposible? Ito ay hindi isang magic formula. Ito ay isang makapangyarihang prinsipyo sa Biblia na kakaunti lamang ang nakakaalam. Ngayon, matutuklasan mo ang mga susi na magpapabago sa isang simpleng panalangin, sa isang utos na pumuputol sa mga siklo ng kakulangan at naglalabas ng tunay na kasaganaan. Baka pagod ka na, pagod na sa pagsubok at walang resulta, pagod na ibigay ang iyong makakaya at manatili sa isang lugar. Tumingin-tingin ka sa paligid at nakikita ang mga tao na umuunlad, habang halos hindi mo mabayaran ang iyong mga pangunahing gastos. At ang pinakamasama ay hindi ang kakulangan ng pera. Ang pinakamasamang bahagi ay ang emosyonal na pasanin. Nakakahiya kung hindi mo kayang tulungan ang mga mahal mo. Ito ay ang pagkadismaya ng hindi magawang matupad ang mga simpleng pangarap. Ang kasalanan ng pag-iisip kung nakalimutan ka na ng Diyos. Ngunit kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong sitwasyon ngayon. Hindi ka kinalimutan ng Diyos. Dinirinig niya ang bawat panalangin mo. Ang problema ay hindi Diyos. Ang problema ay marami sa atin ang naturuan na manalangin sa limitadong paraan. Nagdarasal tayo dahil sa takot. Nagdarasal tayo ng may pag-aalinlangan. Nananalangin tayo ng walang laman na mga salita nang hindi nauunawaan ang kapangyarihang umiiral sa isang panalangin ginawa ng may tunay na pananampalataya. Sinasabi ng Biblia sa Santiago, Kabanata 5, versikulo 10, ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Nakarating na ba kayo tumigil sa pag-iisip tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng makapangyarihan? Nangangahulugan ito na ang iyong panalangin ay may lakas. Ito ay may autoridad. May kakayahan itong ilipat ang mga bundok. Ngunit ang lakas na ito ay hindi nagmumula sa mga salita lamang. Ito ay nagmumula sa pananampalataya sa likod nila. Ngayon ay matututuhan mo ang isang bagay na hindi itinuro sa iyo ng karamihan sa mga tao. Matutuklasan mo ang tatlong susi na nagpapabago sa isang ordinaryong panalangin, sa isang makapangyarihang deklarasyon na pumuputol sa mga siklo ng kahirapan. At higit pa riyan, matututo kang mamuhay ng isang buhay panalangin na nag-uugnay sa iyong puso sa puso ng Diyos. Dahil ang kasaganaan ay hindi tungkol sa mga formula, ito ay tungkol sa mga relasyon. Ito ay tungkol sa pag-unawa na nais ng Diyos na pagpalain ka. Ngunit kailangan niya ang iyong aktibong pananampalataya. Pananampalataya na hindi lamang naniniwala, ngunit kumikilos. Sa susunod na ilang minuto, makakatanggap ka ng malalim na mga turo sa Biblia tungkol sa tunay na kapangyarihan ng panalangin. Mauunawaan mo kung paano lampasan ang mga espiritual na hadlang na humaharang sa iyong kaunlaran. At sa tamang panahon, gagabayan kita sa isang malakas na panalangin na maaring maging punto ng pagbabago sa iyong buhay pinansyal. Huwag kang umalis ngayon. Ang bawat salita dito ay inihanda para sa iyo. At kung ano ang malapit ng ibunyag, ay maaring iyon mismo ang matagal mo nang hinahanap. Kung handa ka nang makitang supernatural na kumilos ang Diyos sa iyong pananalapi, isulat sa mga komento sa ibaba. Naniniwala ako sa kapangyarihan ng panalangin na nagbabago. Ang bawat pahayag na ginawa dito ay may espiritual na bigat at ipagdarasal ko ang bawat isa sa inyo. Ngunit bago mo matutunan ang tatlong makapangyarihang mga susi na ito, kailangan kong ipakita sa iyo ang isang bagay na magbubukas sa iyong mga mata sa katotohanan tungkol sa kaunlaran at panalangin. Diretso tayo sa punto. Ang tatlong susi sa panalangin na pumuputol sa kahirapan at nagpapalaya sa kaunlaran ay tunay na pananampalataya, nakahanay na pagkilos at isang pusong nagpapasalamat. Hayaan mong ipaliwanag ko ang bawat isa ng malinaw dahil babaguhin nito ang paraan ng iyong pagdarasal. Unang susi, tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay hindi tungkol sa pag-uulit ng magagandang parirala. Ito ay tungkol sa tunay na paniniwalang kaya at handang pagpalain ka ng Diyos. Sinasabi ng Hebreo, 11 kabanata, 6 na talata, kung walang pananampalataya ay imposibleng mapalugdan siya sapagkat ang sinumang lalapit sa Kanya
ay dapat maniwala na siya ay umiiral at na siya ay nagbibigay ng gantimpala sa mga marubdob na naghahanap sa kanya. Kapag nananalangin ka ng may tunay na pananampalataya, hindi ka humihiling na parang pulubi. Nagdedeklara ka bilang isang bata. Kinikilala mo na ang Diyos ng sansinukob ay ang iyong Ama. At siya ay nagmamalasakit sa bawat bahagi ng iyong buhay kabilang ang iyong pananalapi. Maraming nagdarasal na may pagdududa. Nagdarasal sila kung kalooban mo bilang isang dahilan para hindi magtiwala. Ngunit nilinaw ng Biblia na nais ng Diyos na pagpalain ang kanyang mga anak. Ang ikatlong sulat ni Juan talatang 2 ay nagsasabi, "Minamahal, idinadalangin ko na sa lahat ng bagay ay guminhawa ka at nasa kalusugan, gaya ng pag-unlad ng iyong kaluluwa." Nais ng Diyos na umunlad ka. Ang tanong ay, naniniwala ka ba talaga dito? Pangalawang susi, nakahanay na pagkilos. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Itinuro sa atin ito ni Santiago, Kabanata 2, talata 17. Maaari kang manalangin sa buong araw para sa kaunlaran. Ngunit kung hindi ka kikilos ng may karunungan, disiplina at responsibilidad, ang iyong panalangin ay magiging walang bunga. Ang biblikal na kaunlaran ay dumarating kapag ikaw ay nananalangin at gumagawa. Kapag humingi ka sa Diyos ng karunungan at inilapat ang ipinapakita niya sa iyo. Kapag pinamamahalaan mo ng maayos ang maliit na mayroon ka, ipagkakatiwala sa iyo ng Diyos ang marami. Isaalang-alang ang Kawikaan Kabanata 6, mga talata 6 hanggang 8. Sinasabi sa atin ng Diyos na matuto mula sa langgam, na gumagawa sa tamang panahon at naghahanda ng pagkain nito. Ang makapangyarihang panalangin ay ang uri na nagpapakilos sa iyo na kumilos. Inaangat ka nito sa pagiging pasibo, ginagawa nitong maghanap ng kaalaman. Pagbutihin ang iyong mga kasanayan, igalang ang iyong mga pangako at maghasik ng mapagbigay. Hindi pinagpapala ng Diyos ang katamaran. Pinapararami niya ang pagsisikap na ginawa sa pananampalataya. Pangatlong susi, pusong nagpapasalamat. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng mga pintuan sa langit. Kapag nananalangin ka, nagpapasalamat sa Diyos para sa kung ano ang mayroon ka na. Ipinapahayag mo ang iyong pagtitiwala. Ang Filipos Kabanata 4, versikulo 6 ay nagsasabi, "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, ngunit sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo, na may pagpapasalamat, ay iharap ang inyong mga kahilingan sa Diyos." Napansin mo ba na may pasasalamat? Bago humingi ng higit pa, magpasalamat sa tinapay ngayon para sa iyong kalusugan habang buhay. Para sa pagkakataong magsimulang muli, ang pasasalamat ay inilalagay ng tama ang iyong puso sa harap ng Diyos. Ngayon, ang tatlong key na ito ay hindi magic formula. Ang mga ito ay mga prinsipyo sa Biblia na kapag inilapat, binabago ang iyong buhay, panalangin at dahil dito, ang iyong realidad sa pananalapi. Ngunit narito ang kailangan mong maunawaan. Hindi sapat ang pag-alam sa mga susi na ito. Kailangan mong matutunang ilapat ang mga ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kailangan mong maunawaan kung paano mamuhay ng isang buhay ng patuloy na panalangin, kung paano makilala ang tinig ng Diyos tungkol sa iyong pananalapi, at kung paano basagin ang kakapusan na pag-iisip na itinanim sa iyo sa paglipas ng mga taon. At iyon mismo ang gagawin natin ngayon. Ngunit una, kailangan mong malaman ang isang kwento na magpapakita sa iyo kung paano sumasabay ang pananampalataya at pagkilos kahit na sa pinakamahihirap na panahon. Siya ay pinagtaksilan ng sarili niyang mga kapatid. Ibinenta sa pagkaalipin, maling inakusahan ng isang krimen na hindi niya ginawa. Itinapon sa bilangguan at nakalimutan. Kung ang sino man ay may dahilan upang sumuko sa Diyos, iyon ay si Joseph. Alam mo ang kwento niya, ang pinakamamahal na anak ni Jacob na nakatanggap ng pangako sa pamamagitan ng mga panaginip. Mga pangarap na nagpakita sa kanya na magiging mahusay siya, na siya ay magiging isang pinuno, na pati pamilya niya ay yuyuko sa kanya. Ngunit sa pagitan ng pangarap at katuparan nito, dumating ang disyerto, dumating pagtataksil, dumating ang kawalan ng katarungan, dumating ang katahimikan ng Diyos. Si Jose ay nasa bahay ni Potiphar. Umunlad kahit na isang alipin. Sinasabi ng Henesis Kabanata 39, 2 talata. Ang Panginoon ay suma kay Jose at siya'y naging maunlad na tao. Nakikita mo ba siya ay isang alipin,
ngunit maunlad dahil ang kaunlaran ay hindi lamang tungkol sa posisyon. Ito ay tungkol sa presensya ng Diyos. Hindi tumigil sa pagtitiwala si Joseph. Hindi siya tumigil sa pagtatrabaho ng may kahusayan at pinaunlad ng Diyos ang lahat sa kanyang mga kamay. Ngunit dumating ang tukso. Sinubukan siyang akitin ng asawa ni Potiphar. Tumakas si Joseph at sa halip na gantimpalaan para sa kanyang integridad, siya ay pinarusahan. Siya ay hindi makatarungang ikinulong. At doon sa dilim ng kulungang iyon, maari siyang maging mapait. Maari niyang tanungin ng Diyos. Maaring naisip niya, bakit ako? Ginawa ko ang lahat ng tama, ngunit nagdurusa pa rin ako. Ngunit hindi iyon ginawa ni Joseph. Patuloy siyang nagdarasal, patuloy siyang nagsilbi, nanatili siyang tapat. At kahit sa bilangguan kasama niya ang Diyos. Ang Genesis Kabanata 39, versikulo 21 ay nagsasabi, ang Panginoon ay suma kay Jose at nagpakita sa kanya ng kagandahang loob. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin nito? Hindi pinabayaan ng Diyos si Joseph. Hindi sa isang segundo, kahit na tila hindi dininig ang kanyang mga panalangin, gumagawa ang Diyos sa likod ng mga eksena at pagkatapos ay dumating ang turning point. Nanaginip si Pharaon. Walang makapag-interpret nito. May nakaalala kay Joseph. Tinawag siya. Siya ang nagbigay kahulugan sa panaginip. At sa isang araw nagpunta siya sa palasyo mula sa bilangguan, mula sa nakalimutan hanggang sa gobernador ng Ehipto. Ang pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Ang lahat ay dahil hindi siya tumigil sa pagtitiwala sa Diyos. Lahat dahil ang kanyang pananampalataya ay konektado sa pagkilos. Hindi lang siya nagdasal. Nagsilbi siya, nagtrabaho siya. Pinarangalan niya ang Diyos sa lahat ng bagay. At alam mo ba kung ano ang naging resulta? Hindi lang umunlad si Joseph. Iniligtas niya ang buong bansa mula sa taggutom. Siya ay naging instrumento ng pagpapala sa milyon-milyon. Dahil ang biblikal na kaunlaran ay hindi lamang para sa iyo. Ito ay para sa iyo upang pagpalain ang iba. Baka nasa disyerto ka ngayon. Marahil ay nararamdaman mong pinagtaksilan, nakalimutan, napinsala, ngunit kailangan kong sabihin sa iyo, hindi ka kinalimutan ng Diyos. Kung paanong kasama niya si Joseph, kasama mo rin siya. At ang tila isang pagkaantala ay paghahanda lamang. Hinuhubog ka ng Diyos, nagtuturo sa iyo. Inihahanda ka para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong maiisip. Nanalangin si Joseph, nagtiwala si Joseph, kumilos si Joseph. At itinaas siya ng Diyos. Ang parehong pangako ay magagamit sa iyo ngayon. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyong puso at nais mong ipahayag ang iyong pagtitiwala sa Diyos kahit sa disyerto, isulat sa mga komento. Nagtitiwala ako sa oras ng Diyos para sa aking kaunlaran. Samahan ka namin sa paglalakbay na ito ng pananampalataya. Ngayong alam mo na ang kwento ni Joseph, kailangan kong ituro sa iyo ang isang mahalagang bagay. Ang pananampalataya na hindi gumagawa ng pagkilos ay patay na pananampalataya. At ang pagkilos na walang pananampalataya ay walang laman na pagsisikap ng tao. Dapat magkasabay ang dalawa. Iniisip ng maraming tao na ang kaunlaran ay tungkol sa pagkakaroon ng sapat na pananampalataya at paghihintay sa Diyos na gawin ang lahat. Ngunit hindi iyon kung paano ito gumagana. Hindi ginagantimpalaan ng Diyos ang pagiging pasibo. Pinapararami niya ang inilagay mo sa kanyang mga kamay. Isipin ang pagpaparami ng mga tinapay. Si Jesus ay hindi lumikha ng tinapay mula sa manipis na hangin. Kinuha niya ang 5 tinapay at 2 isda na inihandog ng bata. Pinagpala sila at pinarami. Kailangan mong magbigay ng isang bagay sa Diyos para siya ay dumami. Sinasabi ng Kawikaan Kabanata 10, ika-4 na taludtod, ang mga tamad na kamay ay nagpapahirap, ngunit ang masipag na mga kamay ay nagpapayaman. Pinagpapala ng Diyos ang kasipagan. Pinararangalan niya ang mga nagtatrabaho ng may kahusayan. Siya ang nagpapaunlad sa mga namamahala ng kanilang kayamanan ng maayos. Kung gusto mong makakita ng pagbabago sa iyong pananalapi, magsimula sa paggawa ng iyong bahagi, manalangin para sa karunungan, at kapag binigyan ka ng Diyos ng direksyon, kumilos ka agad. Si Joseph ay hindi umupo sa paligid habang naghihintay ng isang promosyon na mahulog mula sa langit. Naglingkod siya ng may kahusayan saan man siya naroroon. Sa bahay ni Potiphar, siya ang pinakamahusay na alipin. Sa bilangguan, siya ang pinakamahusay na bilanggo. At pagdating niya sa palasyo, siya ang pinakamagaling na administrador.
Dahil naunawaan niya na ang tunay na pananampalataya ay nagpapakita ng sarili sa patuloy na pagkilos. Ngunit narito ang isang bagay na hindi naiintindihan ng marami. Maari kang yumaman at mahal mo pa rin ang Diyos higit sa lahat. Ang kaunlaran ay hindi kasalanan. Ang pag-ibig sa pera ang ugat ng lahat ng kasamaan, gaya ng sabi ng unang Timoteo. Ika-6 na kabanata, bersikulo 10. Malaki ang pagkakaiba ng pagkakaroon ng kayamanan at pagiging alipin nito. Walang problema ang Diyos sa pagiging maunlad mo. Kabaligtaran talaga. Ang Deuteronomy kabanata 8, bersikulo 18 ay nagsasabing, alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat Siya ang nagbibigay sa iyo ng kakayahang gumawa ng kayamanan. Ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng kakayahang umunlad. Gusto niyang magkaroon ka ng resources. Ngunit nais din niya na gamitin mo ang mga mapagkukunang iyon ng matalino at bukas palad. Si Abraham ay napakayaman. Si Job ang pinakamayamang tao sa silangan. Si Solomon ay may hindi maisip na kayamanan at mahal nilang lahat ang Diyos higit sa lahat. Ang tanong ay hindi kailanman kung magkakaroon ng pera o hindi. Ang tanong ay palaging, ano ang nasa iyong puso? Naglilingkod ka ba sa Diyos o pera? Kapag naunawaan mo ito, nagbabago ang iyong panalangin. Hindi ka na nananalangin bilang pulubi na humihingi ng mumo. Nagdarasal ka bilang isang bata na humihingi sa Ama ng kakayahang umunlad. Parangalan siya at pagpalain ng iba. Manalangin ka para sa karunungan upang pamahalaan ng maayos. Manalangin ka para sa proteksyon mula sa kasakiman. Manalangin ka para sa isang mapagbigay na puso na nagbabahagi ng kung ano ang natatanggap nito. At alam mo ba kung ano ang nangyayari kapag nagdarasal ka ng ganito? Sumasagot ang Diyos. Dahil alam niya na mapagkakatiwalaan ka niya. Alam niyang hindi ka maliligaw pagdating ng kasaganaan. Alam niya na gagamitin mo ito para sa kanyang layunin. Ang katotohanan ito na iyong natanggap ay masyadong makapangyarihan para hindi mapansin. Iwanan ang iyong like bilang pagpapahayag ng pananampalataya sa kung ano ang gagawin ng Diyos sa iyong buhay. At mag-subscribe sa channel na ito dahil dito ka makakatanggap ng malalim na mga turo sa Biblia tungkol sa tunay na kasaganaan. Huwag palampasin ang anumang content na makakapagpabago sa iyong realidad. Ngunit ngayon kailangan mong maunawaan ang isang bagay na mas malalim, kung paano ihanda ang iyong puso na tanggapin ang malakas na panalangin ito, nasisira sa mga siklo ng kakulangan sa iyong buhay. Bago mo matanggap ang gabay na panalangin ito, kailangang ihanda ang iyong puso dahil ang makapangyarihang panalangin ay hindi tungkol sa magagandang salita. Ito ay tungkol sa tamang espiritual na postura. Una, kailangan mo ng pusong nagsisisi. Sinasabi sa awit 51:17, ang mga hain sa Diyos ay bagbag na espiritu, isang bagbag at nagsisising puso, o Diyos, ay hindi mo hahamakin. Kung may hindi pa nasasabing kasalanan sa iyong buhay, kung may pait, hinanakit, o hindi pagpapatawad, hinaharang nito ang iyong mga panalangin. Ang unang Pedro, kabanata 10 talata 7, ay nagsasalita tungkol sa kung paano mapipigilan ng nasirang relasyon ng iyong mga panalangin na didinig. Kaya bago manalangin para sa kaunlaran, manalangin para sa kapatawaran. Patawarin mo ang mga taong nanakit sa iyo. Makipagkasundo sa mga nasaktan mo. Linisin mo ang iyong puso sa harap ng Diyos. Sapagkat hindi niya pinagpapala ang pagsuway, hindi niya pinaunlad ang paghihimagsik. Ngunit kapag nagpakumbaba ka at nagsisi, nagbubukas ang mga pintuan ng langit. Pangalawa, kailangan mo ng pusong masunurin sa kalooban ng Diyos. Ang sabi sa Mateo kabanata 6, talatang 33, datapwat hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kaniyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Ang utos ay malinaw. Una ang kaharian, tapos mga bagay. Kapag inuna mo ang Diyos, Siya na ang bahala sa lahat. Nangangahulugan ito na hindi ka maaaring magdasal para sa kayamanan para lamang gastusin ito sa makasariling kasiyahan. Sinasabi ng Santiago kabanata 4, bersikulo 3, kapag humihingi kayo, hindi ninyo natatanggap, sapagkat humihingi kayo ng mali upang maubos ninyo ito sa inyong mga kalayawan. Hindi tutustusan ng Diyos ang iyong kasakiman, ngunit pagpapalain ka niya ng sagana kapag ang kanyang layunin ay una sa iyong puso. Pangatlo, kailangan mo ng mapagbigay na puso. Ang sabi sa Lucas kabanata 6, talatang 38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan,
Mabuting takal, siksik, liglig at umaapaw ang ibibigay sa inyo, sapagkat sa panukat na inyong ginagamit, ito ay isusukat sa inyo. Pinarami ng Diyos ang mga naghahasik. Siya ang nagpapaunlad sa mga nakikibahagi. Kung gusto mong makatanggap ng higit pa, magsimula sa pagbibigay ng kung ano ang mayroon ka ngayon. Hindi mahalaga kung ito ay maliit. Ang balo ng sarepta ay mayroon lamang isang dakot na harina at kaunting mantika. Iyon ang huling pagkain niya. Ngunit nang humingi ang propetang si Elias, ibinigay niya. At ang unang hari, Kabanata 17, ay nagsabi na ang banga ng harina ay hindi naubos, ni ang banga ng langis ay natuyo. Ang Diyos ay dumami dahil siya ay mapagbigay kahit na sa harap ng kakapusan. Kapag may bukas kang puso, ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo ang mga mapagkukunan. Dahil alam niya na hindi ka mag-iimbak ng makasarili, ikaw ay magiging isang channel ng pagpapala. At kung mas marami kang ibibigay, mas binibigyan ka ng Diyos para patuloy kang magbigay. Sa wakas, kailangan mo ng isang matiyaga at mapagkakatiwalaang puso. Ang sabi sa Habakuk, Kabanata 2, versikulo 3, sapagkat ang pangitain ay magaganap pa sa kaniyang takdang panahon. Bagaman ito'y maghintay, hintayin mo, sapagkat ito'y tiyak na darating at hindi magkukulang. Maaring hindi dumating ang sagot ng Diyos kapag inaasahan mo ito, ngunit darating ito sa perpektong oras. Naghintay si Joseph ng maraming taon, naghintay si Abraham ng ilang dekada para sa pangako. Ngunit nang dumating ang oras ng Diyos, ang pagpapala ay mas malaki kaysa sa kanilang inaakala. Kaya huwag pang hinaan ng loob kung ang pagbabago ay hindi agad mangyayari. Patuloy na manalangin, patuloy na umarte, patuloy na magtiwala. Ang Diyos ay gumagawa kahit na hindi mo ito nakikita. Ang panalangin ay hindi maaaring isang ilang sandali lamang sa iyong araw. Kailangan itong maging isang pamumuhay. Sinasabi ng unang Tesalonika, Kabanata 5, talata 17, manalangin ng walang tigil. Paano mo ito gagawin? Paano mo gagawing pare-pareho ang panalangin? Una, linangin ang patuloy na pakikipag-usap sa Diyos. Ang panalangin ay hindi kailangang maging formal, hindi naman kailangang mabulaklak. Ito ay simpleng pakikipag-usap sa Diyos tulad ng pakikipag-usap mo sa isang malapit na kaibigan. Ibahagi ang iyong mga kagalakan, ang iyong mga takot, ang iyong mga pagdududa, ang iyong mga pangarap. Gusto niyang marinig ang lahat. Kapag nagising ka bago kunin ang iyong telepono, makipag-usap sa Diyos. Magpasalamat sa bagong araw. Kapag pumasok ka sa trabaho, humingi ng karunungan para sa iyong mga desisyon. Kapag nahaharap ka sa isang hamon, sumigaw ng tulong. Kapag may magandang nangyari, magdiwang kasama siya. Ang patuloy na panalangin ay hindi tungkol sa pananatili sa iyong mga tuhod sa buong araw. Ito ay tungkol sa pagpapanatiling konektado ang iyong puso sa puso ng Diyos sa lahat ng oras. Ikalawa, maglaan ng mga tiyak na oras para sa malalim na panalangin. Ginawa ito ni Jesus. Sinasabi ng Lucas, Kabanata 5, versikulo 16, ngunit si Jesus ay madalas na lumalayo sa ilang mga lugar at nanalangin. Kung si Jesus mismo ang nangangailangan ng mga sandaling ito, gaano pa kaya tayo? Pumili ng oras ng araw, kahit na 15 minuto lang para mag-isa kasama ang Diyos. Walang distractions, walang cellphone, ikaw lang at siya. Sa mga sandaling ito, sadyang manalangin. Ipagdasal ang iyong pamilya para sa iyong pananalapi, para sa trabaho mo, para sa iyong mga pangarap, ngunit manalangin din para sa kalooban ng Diyos. Manalangin para sa direksyon, manalangin para sa paghahayag, manalangin para sa pagbabago ng karakter. Dahil ang panlabas na kaunlaran na walang panloob na kapanahunan ay mapanganib. Pangatlo, matutong marinig ang tinig ng Diyos. Ang panalangin ay hindi monologo. Isa itong dialogue. Ang Juan Kabanata 10, talatang 27 ay nagsabi, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, nakikilala ko sila at sila'y sumusunod sa akin. Nagsasalita ang Diyos. Ang tanong ay, nakikinig ka ba? Minsan siya ay nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang salita. Nagbabasa ka ng Biblia at isang talata ang bumungad sa iyo, na nagbibigay ng eksaktong sagot na kailangan mo. Minsan nagsasalita siya sa pamamagitan ng hindi maipaliwanag na kapayapaan o pagkabalisa sa iyong puso. Minsan nagsasalita siya sa pamamagitan ng mga pangyayari o matatalinong tao sa paligid mo. Matutong makilala ang kanyang tinig. Ika-4, manalangin sa komunidad.
Ang Mateo Kabanata 18, versikulo 19 ay nagsasabi, "Kung ang dalawa sa inyo ay magkasundo sa lupa tungkol sa anumang hilingin nila, ito ay gagawin para sa kanila ng aking Ama na nasa langit." May kapangyarihan ang sama-samang panalangin. Kapag nakikiisa ka sa ibang mga mananampalataya, ang iyong espiritual na lakas ay dumarami, kaya huwag mong isabuhay ang iyong pananampalataya. Kumonekta sa isang komunidad ng pananampalataya, manalangin kasama ang iyong pamilya, manalangin kasama ng mga kapananampalataya, ibahagi ang iyong mga kahilingan sa panalangin, at ipagdasal din ang mga pangangailangan ng iba. Dahil kapag namamagitan ka para sa isang tao, namamagitan din ang Diyos para sa iyo. Binabago ng buhay ng panalangin ang lahat. Ang iyong isip ay nagiging mas malinaw. Ang iyong puso ay nagiging mas magaan. Ang iyong mga desisyon ay nagiging mas matalino at lumalago ang iyong pananampalataya. Dahil habang patuloy kang nagdarasal, mas nararanasan mo ang katapatan ng Diyos. At kapag mas marami kang nararanasan, lalo kang nagtitiwala. At kapag mas nagtitiwala ka, mas nakikita mo ang mga resulta. Kung nais mong mamuhay ng isang malakas at patuloy na buhay panalangin, ipahayag sa mga komento, "Pinipili kong mamuhay sa patuloy na pakikipag-isa sa Diyos." Ang iyong deklarasyon ay nagpapalakas ng iyong pananampalataya at nagbibigay inspirasyon din sa iba. At ngayon, dumating na ang sandaling hinihintay mo. Makakatanggap ka ng isang malakas na gabay na panalangin na maaring maging punto ng pagbabago sa iyong buhay pinansyal. Bago manalangin, kailangan mong maunawaan ang walang hanggang mga prinsipyo na namamahala sa kaunlaran ayon sa Biblia. Dahil kapag nananalangin ka ayon sa mga prinsipyong ito, tumutugon ang Diyos ng may kapangyarihan. Unang prinsipyo, ganap na katapatan. Ang Kawikaan Kabanata 13, talata 11 ay nagsasabi, "Ang yaman na natamo ng mga antas ay nalilipol. Ngunit ang sinumang nagtitipon nito ng paunti-unti ay nagdaragdag nito." Hindi pinagpapala ng Diyos ang hindi tapat. Gaano ka man magdasal, kung ikaw ay nanlilinlang sa iba, umiiwas sa buwis o kumikita ng pera ng bawal, ang yaman na iyon ay hindi magtatagal. Ang biblikal na kaunlaran ay nagmumula sa tapat na gawain, patas na pakikitungo, at integridad sa lahat ng bagay. Kahit na tila mas mabagal, ang tamang landas ay palaging humahantong sa higit pa. Sinasabi ng Kawikaan Kabanata 21, 6 na talata, "Ang kayamanan na tinipon ng sinungaling na dila ay singaw na naglalaho at isang silo ng kamatayan." Huwag maging sulit. Gawin ang lahat ng tama. Pangalawang prinsipyo, karunungan sa pananalapi. Sinasabi ng Kawikaan Kabanata 21, talatang 5, "Ang mga plano ng masipag ay humahantong sa kasaganaan, ngunit ang mga nagmamadali ay laging nagtatapos sa kahirapan." Binibigyan ka ng Diyos ng kakayahang umunlad, ngunit kailangan mong pamahalaan ito ng matalino. Padiet, iwasan ang hindi kinakailangang utang, mag-ipon para sa kinabukasan. Maingat na mamuhunan. Umunlad si Jose sa Ehipto dahil mayroon siyang karunungan sa pamamahala ng mga mapagkukunan. Sa maraming taon nag-ipon siya sa mga taon ng kakapusan na mahagi siya. Nagplano siya, madiskarte siya, at dahil dito, iniligtas niya ang buong bansa. Ang karunungan sa pananalapi ay kasing halaga ng pananampalataya. Ang isa kung wala ang isa ay hindi gumagana. Ikatlong prinsipyo, pare-parehong pagkabukas palad. Ang Kawikaan Kabanata 11, versikulo 25 ay nagsasabing, "Ang mapagbigay na kaluluwa ay uunlad, at sino mang nagpapaginhawa sa iba ay magpapaginhawa sa kanilang sarili." Ang dami mong binibigay, mas binibigyan ka ng Diyos. Ngunit ang pagkabukas palad ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay kapag mayroon kang labis. Ito ay tungkol sa pagbibigay kahit na parang kailangan mong mag-imbak. Ibinigay ng mahirap na balo sa templo ang kanyang huling mga barya. Sinabi ni Jesus na nagbigay siya ng higit sa lahat ng mayayaman dahil ibinigay niya ang lahat ng mayroon siya. Marcos Kabanata 12, mga bersikulo 42 hanggang 44. Hindi tinitingnan ng Diyos ang dami. Tinitingnan niya ang puso. Kapag nagbibigay ka ng may kagalakan at sakripisyo, ang Diyos ay dumarami sa mga supernatural na paraan. Ika-4 na prinsipyo, kasiyahan sa lahat ng pagkakataon. Ang Filipos Kabanata 4, versikulo 12 ay nagsasabi,
Alam ko kung ano ang nangangailangan at alam ko kung ano ang magkaroon ng kasaganaan. Natutunan ko ang sikreto ng pagiging kontento sa anumang sitwasyon, mabusog man o magutom, mabuhay man sa sagana o nangangailangan. Naunawaan ni Pablo na ang kasiyahan ay hindi nakasalalay sa panlabas na mga kalagayan. Ito ay nakasalalay sa panloob na kapayapaan sa Diyos. Hindi ito nangangahulugan ng pagsang-ayon. Nangangahulugan ito ng pagtitiwala na ang Diyos ang may kontrol habang ginagawa mo ang iyong bahagi. Maaari kang maghangad ng higit pa at magtrabaho para sa higit pa, ngunit walang pagkabalisa na kumukuha sa iyo, nang walang inggit na nakakasira sa iyo, walang paghahambing na nagnanakaw sa iyo ng kapayapaan. Ang kasiyahan ay nagpapalaya sa iyo na umunlad ng hindi nagiging alipin ng pera. Ikalimang alituntunin, walang hanggang layunin. Ang unang Timoteo, ika-6 na kabanata, mga talatang 17 hanggang 19 ay nagsabi, "Uutusan mo ang mga mayayaman sa kasalukuyang mundong ito na huwag maging mapagmataas o italaga ang kanilang pag-asa sa ditiyak na kayamanan, kundi sa Diyos na gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, bukas palad at handang magbahagi. Ang kayamanan ay isang kasangkapan, hindi isang layunin ng pagtatapos. Pinagpapala ka ng Diyos upang ikaw ay maging isang pagpapala upang mapunduhan mo ang gawain ng kaharian para makatulong ka sa mga nangangailangan, para maipakita mo sa mundo na posibleng yumaman at mahal pa rin ang Diyos higit sa lahat. Kapag ito ang iyong layunin, walang limitasyon ng Diyos sa pagpapala sa iyo dahil alam niya na gagamitin mo ang lahat para sa kanyang kaluwalhatian. Ang isa sa pinakamalaking hadlang sa kaunlaran ay hindi ang ating mga kalagayan. Ito ang ating mindset. Maraming tao ang may kaisipang kakapusan na nakaprograma mula pagkabata. At ito ay kailangang sirain. Ang isang mindset ng kakulangan ay nagsasabing, walang sapat, hinding-hindi ako aabot. Ang mga taong katulad ko ay hindi umuunlad. Marumi ang pera. Ang mga mayayaman ay hindi nakapasok sa langit. Ito ay mga kasinungalingan na itinanim sa iyo. At hanggat naniniwala ka sa kanila, hindi magbabago ang iyong buhay pinansyal. Ang katotohanan sa Biblia ay ganap na naiiba. Ang Filipos Kabanata 4, versikulo 11 ay nagsasabi, "Ibibigay ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang maluwalhating kayamanan kay Kristo Jesus." Lahat ng iyong pangangailangan. Hindi lang ilan, lahat sila. Hindi mahirap ang Diyos, siya ay sagana. At nais niyang mamuhay ka rin ng sagana. Ngunit para magawa ito, kailangan mong i-renew ang iyong isip. Sinasabi ng Roma Kabanata 12, versikulo 2, "Huwag na kayong umayon sa pattern ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip." Paano mo mababago ang iyong isip? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kapag nagbabasa ka ng Biblia, natuklasan mo kung ano talaga ang iniisip ng Diyos tungkol sa kasaganaan. At binago nito ang iyong pag-iisip. Itigil ang pagsasalita ng mga salita ng kakapusan. Itigil ang pagsasabing, "Baliw na ako. Hinding-hindi ako aalis dito dahil wala na akong pag-asa." Ang iyong mga salita ay may kapangyarihan. Ang Kawikaan Kabanata 18, versikulo 21 ay nagsasabing, "Ang dila ay may kapangyarihan ng buhay at kamatayan." Ang sinasabi mo tungkol sa iyong buhay ay may bigat na espiritual. Magsimulang magpahayag ng mga katotohanan sa Biblia. Ibinibigay ng Diyos ang lahat ng aking pangangailangan. Uunlad ako sa lahat ng ginagawa ko. Ako ang ulo at hindi ang buntot. Ang isa pang mindset na kailangang sirain ay ang pagkakasala sa pera. Marami ang lumaki na nakarinig na ang pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. Ngunit hindi iyan ang sinasabi ng Biblia. Ang unang Timoteo, Kabanata 6, talatang 10 ay nagsasabing, "Ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. Ito ay ang pag-ibig sa pera, hindi ang pera mismo." Ang pera ay neutral. Maaari itong gamitin sa mabuti o masama. Depende ito sa puso ng taong nagmamay-ari nito. Hindi mo kailangang makonsensya tungkol sa pagnanais ng kaunlaran. Ang Diyos ay hindi nasaktan dito. Nasasaktan siya kapag inilagay mo ang pera kaysa sa Kanya. Kapag nagsinungaling ka, nagnakaw o nagsamantala sa iba para magkaroon ng kayamanan. Kapag naging matakaw at makasarili ka, ngunit kapag ang iyong puso ay tama. Kapag hinahanap mo muna ang kaharian, nalulugod ang Diyos na pagpalain ka.
Ikatlong Juan, talatang 2 ay malinaw. Minamahal, idinadalangin ko na ikaw ay umunlad sa lahat ng bagay. Ninanais ng Diyos ang iyong kaunlaran. Hindi Kanya nilikha para mamuhay sa paghihirap. Nilikha Kanya upang mamuhay ng sagana. Ang sabi ni Juan, Kabanata 10, talatang 10, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng sagana. Kasama sa buong buhay ang sapat na probisyon sa pananalapi, kaya simulan ang paglabag sa mga limitasyon ng mindsets ngayon. Kapag naisip ang kakapusan, palitan ito ng katotohanan sa Biblia. Kapag nagkasala ka tungkol sa pag-unlad, tandaan na ang Diyos ay nagagalak sa iyong kasaganaan kapag pinararangalan mo siya sa pamamagitan nito. Baguhin ang iyong isip at ang iyong katotohanan ay magbabago rin. Napakalakas ng salitang ito para itago sa iyong sarili. Kailangang marinig ito ng isang taong kilala mo ngayon. Ibahagi ang video na ito ngayon, maging instrumento ng pagbabago sa buhay ng ibang tao. Kapag nagbahagi ka ng katotohanan, pinararami mo ang pagpapala. At ngayon, na inihanda ang iyong puso at nabago ang iyong isip, dumating na ang oras upang tanggapin ang panalangin na magtatatak sa lahat ng iyong natutunan dito. Naabot mo na ito dahil may layunin ng Diyos sa iyong buhay. Hindi Kanya pinayagan na panoorin ang video na ito kapag nagkataon. Ang bawat salitang narinig mo ay inihanda para sa sandaling ito. At ngayon sabay-sabay nating iharap sa Diyos ang bukas na puso, panibagong pananampalataya, at buhay na handang tumanggap ng pagbabago. Ipagdasal mo ang panalangin ito kasama ko. Kung maari, ilagay ang iyong kamay sa iyong puso at manalangin ng may tunay na pananampalataya. Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo ng may kababaang loob at pananampalataya. Kinikilala ko na ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng aking pangangailangan. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkakataong nag-alinlangan ako sa iyong pag-ibig at paglalaan. Patawarin mo ako sa aking mga pagkakamali, sa aking mga salita ng kakapusan, sa aking kawalan ng pagtitiwala. Panginoon, sinisira ko ang aking puso sa iyo. Alisin sa akin ang bawat kaisipan ng kahirapan. I-renew ang aking isipan sa iyong salita. Turuan mo akong umunlad sa tamang paraan. Nang may katapatan, karunungan at pagkabukas palad, naniniwala ako na mayroon kang plano ng kaunlaran para sa aking buhay. Naniniwala ako na bibigyan mo ako ng kakayahang gumawa ng kayamanan. Pero higit sa lahat, inuuna kita. Huwag mo akong hayaang maligaw pagdating ng mga biyaya. Ingatan mo ang puso ko sa kasakiman at pagkamakasarili. Nagbibigay ito sa akin ng karunungan upang gumana ng may kahusayan. Nagbibigay ito sa akin ng pag-unawa upang makagawa ng mga tamang desisyon. Binibigyan ako nito ng disiplina upang pangasiwaan ng mabuti ang ipinagkatiwala mo sa akin, at ito ay nagbibigay sa akin ng isang mapagbigay na puso na iyong ibinabahagi ng may kagalakan. Ipinapahayag ko na ang kakapusan ay nasira sa aking buhay. Ipinapahayag ko na ang mga pinto sa pananalapi ay nagbubukas. Ipinapahayag ko na pagpapalain ang aking pamilya, at ipinapangako kong gagamitin ko ang kaunlaran na ito para parangalan ang iyong pangalan at pagpalain ang iba. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggap ko ang pagbabagong ito. Amen. Kung dinasal mo ang panalangin ito mula sa iyong puso, may makapangyarihang nangyari sa espiritual na mundo. Narinig ng Diyos at sasagot siya. Ngunit tandaan, manalangin at kumilos, ang pananampalataya na walang gawa ay walang resulta. Simulan ang paglalapat ng lahat ng iyong natutunan dito ngayon. Isulat sa mga komento. Amen. Tinanggap ko ang panalangin ito ng may pananampalataya. Gusto kong makakita ng avalanche ng mga deklarasyon ng pananampalataya dito. At ipagdarasal ko ang bawat isa sa inyo. Ang mensaheng ito ay may nagbago sa iyo. Alam ko na, mag-iwan ng like bilang pasasalamat sa Diyos para sa ginawa niya sa iyong puso ngayon. Mag-subscribe sa channel na ito. At i-on ang notification bell dahil marami pa ang ihahayag sa iyo ng Diyos. Huwag palampasin ang anumang pagtuturo na lubos na makakapagpabago sa iyong kwento. Ang susunod mong matutuklasan ay mas magugulat sa iyo. May naghihintay na paghahayag para sa iyo. Nakakaunti ang may lakas ng loob na ibahagi. Huwag ipagpaliban. Mag-click sa video ngayon. May ipapakita pa sa iyo ang Diyos ngayon. Hindi dito nagtatapos ang iyong paglalakbay sa pagbabago. Nagsisimula pa lang.